Ang gamit ko sa social media, Enzo Recto. Yun yung first nominee ng Bunyog Party List. Active ang aming party list sa social media. Kami on. Mr. Chair, Yes, point of order. He was telling us that he would like to give recommendations to us. He is now telling himself. He is now giving a story about himself. Na sana, hindi mo ginagamit itong aming TRICOM para mag-campaign ng iyong party list. No? O kaya naman si Mark para i-campaign na kanyang sarili. Okay. Sorry. Kailangan namin yung recommendation mo. Okay. Hindi namin kailangan yung sinasabi mo na ginagawa mo sa vlog mo. Alright? Okay. Thank you and sorry, Mr. just a point of Congressman Benny clarification. Abate. Sige, go ahead dito at we will be recognizing na ngayon yung ating pong huling vlogger that attended. Ito pong tatlo. Sige mo, Attorney Ricky Tumutog. Ano pong ipilido niyo, sir? Tumutorgo po, Mr. Chair. Tumutorgo. Yes, sir. You are now recognized, sir. Thank you, Mr. Chair. Ako po si Attorney Ricky Tumutorgo. Actually, nagbiyahe pa ako from Bicol. Dumating ako 2 a.m. kanina. Ako po kasi lawyer at nagtuturo rin ako sa law. At ang tinuturo ko pa naman, constitutional law. At ang subject ko na hinahawakan ngayon, constitutional law to Bill of Rights. At human rights lawyer din ako. Kaya itong dito, pinag-uusapan, malapit ito sa advocacies ko. Pero aside kasi sa lawyer, vlogger din ako. Kaya doon sa lumabas na pangalan na invited na 40 na mga social media personalities, kami ni Ross ang nasa last. Pang 39 ako, pang 40 siya. Humabol si Mark, pang 41. So, unang-una, yung mga estudyante ko nagtatanong, Attorney, invited ka doon, mga fake news daw, pinapatawag, mga fake news peddlers. Sabi ko, doon pa lang parang biktima na ako kaagad ng fake news. Kasama na ako doon sa 40 na nakagrupo kasi lahat yun 40. Ayaw ko sanang umattend kasi may klase ako tonight. Kaya start pa lang ng klase, pero gusto ko rin i-clear yung issue na napapasama ako doon sa 40 na fake news na mga vloggers Kaya nag-ano akong umattend dito. Pero hindi ko rin alam bakit ako in-invite. Attorney, kasi mix po yung ating invitation. No? As a matter of fact, po kasi hindi po natin kaya accommodate lahat ng mga vloggers. The reason yung unang 40 po, but in the next hearing, we will be inviting other vloggers as well. So, nag-mix na po yung mga peddling fake news and yung mga peddling naman ng mga truthfulness doon sa kanilang mga content. But Okay. At any rate, ang kinikater po namin dito ay halos lahat ng mga vloggers natin, mga Pilipino, ang content mo nila ay about against or pro-government. So, yun po yung ating po inimbitahan for the meantime. But basically, sa susunod po, pupunta po tayo, segue po tayo sa ibang industry. Sige, go ahead, Attorney. Thank you po, Mr. Chair. Doon kasi sa 40 na yon, nakahabol si Mark pang 41, sabi ko, 3 lang yata kami ditong hindi DDS Kaya, sabi ko, hindi attend yung mga yan. Actually, nag-vlog ako kagabi sa kaninang umaga. Sabi ko, akala ko maisog yung mga DDS vloggers. Tawag nila sa kanila maisog Pero bakit hindi a-attend sa TRICOM hearing? So sabi ko, pero ako a-attend ako. Hindi ko alam bakit ako pinatawag. Dahil ba attorney ako na nagbablog? Or baka may natamaan ako dyan sa pagbablog ko? Kaya ni-review ko yung mga vlog ko. Sino kayo yung mga member ng Quadcom at ngayon ng TRICOM na naging topic ko? Sabi ko, wala naman Wala naman akong masyadong Kaya confident ako na sabi ko, kaya ko tong harapin. Pero, so, tinitingnan ko ang may contribute ko dito as resource person, una yung experience ko as political vlogger. Ang gamit ko sa social media, Enzo Recto. Mayroon din kaming page, yung Bunyog, kasi ako rin yung first nominee ng Bunyog Party List. Active ang aming party list sa social media. In fact, yun yung namin, main platform para at least baka manalo kami. Kasi ako 2 years pa lang akong nagbablog. Sa ngayon, mayroon akong 265,000 subscribers sa YouTube. So, na-appreciate ko na yung mga tao
maraming nag-a-appreciate ng aking vlogs. Pag hindi nga ako nag-vlog, hinahanap ako eh. So, dito ko nakikita na ang vlogging, ang usually kasi pag sinabi yung vlogger, para talagang tagakalat ka ng fake news eh. Pero ako hindi ako nahihiya na sabihin na vlogger ako. Pag nagpapakilala ako, pinapakilala ko talaga ang sarili ko na vlogger. Kasi hindi ko nakikita na ang vlogging ay masama. Siguro kung may gumagawa man yan, sila lang yon. Pero ang internet kasi, ang social media, ang cyberspace, magagamit natin sa kabutihan ng bayan. Pero magagamit mo rin siya sa kasamaan. Ako, nakakahiya naman, nagtuturo ako sa Ateneo, College of Law, Constitutional Law po noon, tapos magiging tagakalat ako ng fake news. So, hindi. Ako natutuwa ako, alam nyo sa isang araw, 9 ang videos kong kinikreate. In just 2 years, 9,500 videos ang create namin. Kasi may channel ako, maraming channels na yan. Nag-hire na ako ng mga staff ko sa channels ko. Kasi gusto ko talagang ma-educate ang tao sa mga current issues and events. And maraming nag-appreciate. Pag hindi ako nag-live sa araw, hahanapin ako, marami ng messages akong natatanggap. Attorney, hindi ka pa nagla-live. Mayroon kasi akong magandang araw Pilipinas at mundo. Sa start ka agad yan. Tapos kape at kwentuhan din before sa gabi, gabi-gabing talakayan. Ang dinidiscuss ko, current events talaga. Paborito kong itong Quadcom, yung investigation kay Sara Duterte. In fact, nag-create ako ng grupo ng mga vloggers. Nandito yung mga kasamahan namin. 78 vloggers kami. Yun yung nag-initiate ng rally noong January 18 sa EDSA People Power Monument. Nandun yung pangalan ng 80 vloggers. At proud kami na sabihin na kami ang mga vloggers na hindi kami nagpi-fake news. Pero may stand kami on. Mr. Chair, Yes, what's the interjection? point of order. What's the point of order? He was telling us that he would like to give recommendations to us. But he is now telling himself. He is now giving a story about himself. Na sana, attorney, hindi mo ginagamit itong aming TRICOM para mag-campaign ng iyong party list, no? Thank O kaya you. naman si Mark, Thank para you. i-campaign na kanyang sarili. Okay. Sorry. Kailangan namin yung recommendation mo. Okay. Hindi namin kailangan yung sinasabi mo na ginagawa mo sa pagbablog mo. Alright? Okay. Thank you and sorry, Mr. Just a point of Congressman Benny clarification. Abate. Sige, go ahead.